Halina't pag-usapan natin 'to mga idol. Mula nang makuha mula sa New Orleans Pelicans noong 2019 ang star big man ng Los Angeles Lakers na si Anthony Davis ay naging very vocal na siya tungkol sa kanyang paglalaro sa posisyon bilang center. Sumusunod naman sa rules si Anthony Davis sa kung ano ang binibigay na task sa kanya ng coaching staff ng Lakers sa postseason. Ngunit ang gusto talaga ni Anthony Davis ay mapanatili niya sanang healthy at ligtas ang kanyang katawan sa buong taon. At tila nitong nakalipas na offseason, nagpatuloy si Davis at hiniling sa Lakers na tiyakin na makakatagal siya sa paligid niya upang matiyak na hindi ito madalas mangyari ang magkaroon ng injury. Ginawa din naman ng Lakers na mapapirma ang mga sentrong sina Christian Wood at Jackson Hayes sa team. Kung hindi iginiit ni Davis sa Vice President ng Basketball Operations at ang General Manager na si Rob Pelinka at sa front office ng Lakers, ay maaaring hindi rin sila naghanap ng mga big man, dahil yun din kasi ang dahilan upang i-grab ni Davis ang $186 million contract extension na pinirmahan niya noong summer. Ang pagkakaroon kasi ng iba pang mga sentro sa paligid ay nagbibigay kay Davis ng pagkakataon na maglaro ng mas maayos, at binibigyan din nito ang LA ng mas mahabang game, kung saan hindi masyadong pagod si Davis pagdating sa fourth quarter. At malaking tulong din na maging susi para sa Lakers ay kung paano tinutulungan ni Davis na makuha ang iba pang malalaking bagay pagdating sa chemistry. Nagsalita na rin si Davis tungkol sa pagtulong sana na maisama ang mga player sa lineup ng LA at maging leader sa Lakers dahil sa kanyang co-star na si LeBron James ay nasa kanyang 21 NBA season na wala namang ibang kailangan pumalit kundi ay si Anthony Davis lamang. Pero sa naging laban kasi ng Lakers versus Sacramento Kings ay mukhang nawala ang angas ni Davis matapos umiscore ng 9 points lamang. Habang si LeBron ay nakapagtala naman ng triple-double 28 points 10 rebounds in 12 assists at sa naging performance ni Davis versus Sacramento Kings ay sinasabing may iniindang injury ito matapos ang game nila laban sa Memphis dahil nakita naman sa inilaro niya kung paano kainin ni Sabonis ang kanyang depensa at dominahin ang loob ng paint na naging dahilan ng malaking kalamangan ng Kings sa Los Angeles Lakers. Habang sa Warriors naman na si Stephen Curry ay hindi rin nakapaglaro laban sa Minnesota Timberwolves, dahil sa pananakit ng kanang tuhod, na sumailalim pa sa MRI kahapon upang matukoy ang kung gaano kalala ang kanyang nakuhang pinsala, ngunit hindi rin nagbigay ng pahayag ang kampo ni Stephen Curry tungkol sa ginawang MRI, na nakuha niya pa ang injury noong linggo sa first match-up ng Golden State kontra sa Minnesota Timberwolves. At ayon pa sa report ay hindi pa rin makakapaglaro si Stephen Curry sa laban ng Warriors kontra Oklahoma City dahil nanakit pa rin ang kanyang tuhod at dito ay muling susuriin si Curry para na rin malaman kung kailan siya pwedeng makapaglaro. At samantala mga idol ay tinawag namang clown behavior ni Rudy Gobert si Draymond Green after mangyari ang rambulan kung saan dapat na bang iba ng NBA ang mga ganitong pag-uugali. Ang point kasi dito ni Rudy Gobert ay madalas daw na ginagawa ito ni Draymond Green tuwing wala si Stephen Curry or hindi makapaglaro dahil may injury. Naayon din kay Steve Kerr sa kanyang pahayag ay ipinagtanggol lamang ng kanyang forward na si Draymond Green ang kakampi na si Klay Thompson dahil nakikipagkulitan lang daw ito kay Jaden McDaniels ng Minnesota. Ngunit nilinaw ni Rudy Gobert na lumampas na si Green, na ngayon nga ay may 5-game suspension na ito galing mismo sa NBA.